Partner News Blast. Huling detalye ng ating mga national news, mahigit sa 20 grupo nagtipon para ipahayag ang suporta kay BP Sara sa 2028. Ang detalye ng report ni Atid sa inyo ni ka-partner Almar Forzuelo. Nagtipon sa Green Hills, San Juan City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte isang araw bago ang paggunita sa ika-1 taon mula nang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ang pagtitipon bilang National People's Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang organisasyon at sektor kabilang ang simbahan, Muslim community, riders groups, youth groups at iba pang civil society organizations. Sa naturang pagtitipon, inilunsad din ng ilang grupo ang panawagang pagbabago sa kasalukuyang pamahalaan. Paglulunsad din po ito ng isa sa pinakamalawak na pagtitipon ng mga leaders ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos, resign ka na, alis ka na, ayaw na ng sambayanang Pilipino sa iyo. Ayon naman kay dating Kongresista Jing Paras, Pangulo ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino, layunin ng forum na ilunsad ang kilusang susuporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating Vice President that she will be running for the presidency. Natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya. Hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Ayon naman sa tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Atty. Ferdinand Topacio, nararamdaman umano ng publiko ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y kawalan ng respeto sa batas. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tignan nyo na lamang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Kinundi na rin ng ilang lider ng organisasyon ang umano'y lumalalang korupsyon sa bansa. Nandito kami sumuporta sa launching ng Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028. Kasi nga nakikita natin grabe ng korupsyon sa ating bansa. So kami para masigurado ang panalo ni Inday Sara, lalaban kami hanggang 2028, no? Para mapalitan yung pamahalaan natin. Yung bangag na administrasyon na walang silbi, kundi pangurakot lang ng ating pera ng kaban ng gobyerno. May ilan ding nagsabing dapat umanong imbestigahan ang mga ulat ng katiwalian na lumulutang sa pamahalaan. Yun ang problema, no? Marami nang naglatangan, may mga ex-marines na mga sundalo na nagbulgar sa mali-malitang pera doon sa mga politicians, mga congressmen at sino-sino pa yung nandyan sa poder. Pero walang nangyari. So sana dapat pansinin ito kasi ito ang kinakailangan ng mga tao na dapat imbestigahin. Kung sino ang may sala, dapat ikulong. Sinabi rin ng ilang lider na ang kanilang advokasya ay suportahan ang mga polisiya at pamumunong kanilang nakikita sa dating administrasyon. Regarding with our advocacy principle on this connection, ang amin lang pinaglaban nito is itong grabing issue na ngayon dito sa ating Pilipinas nating mahal. Itong korupsyon, mga issues regarding especially in particular itong mga ongoing increases of the current prices of our basic commodities. Grabe na, sobra na. So what we are trying right now is we are going to extend our 100% support for Inday Sara. Ayon naman sa ilang religious leaders,
Naniniwala silang may pagpapatuloy ang mga programang sinimulan ng dating administrasyon kung mananalo si Duterte sa susunod na halalan. O suportahan po ang Duterte administration, most especially that Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang isang presidente sa year 2028, na nakikita po natin ang legasiya ng ating Tatay Digong, na siya po ang magbibigay ng kabaguhan sa ating bansa at naranasan na po natin yun. So kaya po ang masasabi ko lang, while still there is time, we need to work for our country, our beloved country, to support this movement. Samantala, sinabi ng isang organizer na patuloy nilang palalakasin ang kanilang mga grupo sa iba't ibang rehiyon bilang paghahanda sa 2028 elections. Meron po tayong bawat departamento ng gobyerno na upang kontrolin. Pero nakokontrol ba ni BBM? Hindi niya po nakokontrol kasi hindi niya po alam. Kaya po ang kampiyan ng mamamayang Pilipino, tayo po, ipinaparating po natin na dapat po tayo magsama-sama dahil meron pa po tayong panahon at araw na darating po ito dahil kami po ay patuloy na nanalangin sa Panginoong Diyos na ibibigay niya po ang karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Nagpahayag din ng suporta ang ilang leader mula sa Muslim community para kay Vice President Sara Duterte. BP, kahit saan ka makarating, kasama mo kami. Hanggang ngayon, kasama niya kami. Hindi namin siya iwanan. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga organisasyon at volunteer groups na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanyang advokasya. My deepest gratitude goes to the leaders, members, and volunteers of parallel support groups for your tireless commitment to our shared vision for the Philippines. Ang lakas ng isang pamumuno ay hindi nasusukat sa mga titulo, kundi sa alab ng puso ng mga taong naniniwala sa ating adhikain. Maraming salamat sa inyong paninindigan at tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Kapartner.